Tayo po'y tumunghay lamang dito po sa napaka-importanting issue rin ng ating mga OFWs in Lebanon. Kasi po ang gobyerno ngayon nananawagan na sa mga Pilipino doon na kung Hmm. maaari, huwag nyo nang hintayin ang oras de peligro. Although ngayon po ay oras de peligro na kasi sa balita namin kanina, ang tindi po ng bakbakan dahil sa panay na po ang lipad ng mga fighter jets ng Israel at sila po ay nagpakawala din ng mga bomba kamakailan lamang in retaliation doon naman sa mga pinakawalan din pong bomba ng Hezbollah sa north part ho ng Israel. Ang sinasabi po, kung maaari ngayon pa lang hanggat may flight ay magsibakwit na kayo. Pero ito po ay alert level 3 pa lamang, voluntary repatriation. Ang ating po lamang dito, malaman natin kung sa ngayon, ilan na ba talaga ang rehistrado na mga Pilipino doon bilang mga manggagawa. Yung pong nakarehistro talaga sa ating pong Department of Migrant Workers, mga kapatid. Nasa linya ngayon si Secretary Attorney Hans Kakdak. Good morning po, Secretary. Good morning, Sir Ted, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Good morning din po. Salamat sa panahon. Ano ho ang inyong latest information dito ho sa alert level natin para po sa mga Pilipino doon sa Lebanon at maging sa Israel sa usapin po ng repatriation? Opo, sa ngayon po, ang itinalaga ng DFA are Alert Level 3, which means Voluntary Repatriation Mode. Pangalawa po ito sa pinakamataas, Alert Level 4, ang pinakamataas, Mandatory Repatriation. Kaya po at this stage ay hinihimok at pinapayuhan na po ng ating embahada at ng ating labor attaché, Migrant Workers Office doon sa ating mga kababayan na umuwi na po para maidika sila ng ligtas. Meron po tayong sa buwan ng Setyembre ay mga 4 na batch na tayo ng malalaking grupo. Well, by malalaki I mean mga between 20 to 37 ang bilang. Kaya nakikita natin na nadadagdagan yung umuuwi. But having said that, ay marami pa ring naiwan doon sa Lebanon. Although karamihan sa kanila, Sir Ted, ay nasa bandang gitna sa Beirut at sila ay malayo doon sa kaguluhan ngayon sa timog bahagi, southern Lebanon at Hilaga, northern part of Israel. Sec, ito ho bang alert level 3 na ito? Pati sa Israel, ganun din, pareho lang sa Lebanon? Sa Israel, alert level 2. Uh-huh. Israel naman ay meron ng ban on the deployment of new hires gawa ng alert level 2 at doon naman sa Lebanon ay total ban na tayo on deployment but still on voluntary repatriation mode. Opo. Sa ngayon po on record, ilan po ang nakarehistro po sa departamento po ninyo ng mga manggagawa sa Lebanon? Ayon sa talaan natin, mga higit kumulang mga 11,000 ang OFW sa Lebanon. Kasi karamihan sa kanila ay mga kasambahay. At yun nga, nasa may Beirut, central part ng Lebanon sila. Kaya isang dahilan siguro, Sir Ted, kaya hindi sila nagpapasya pang umuwi dahil may kalayuan sa timog at yung kanilang nature of their work is nasa mga bahay sila ng mga employers nila. Kaya habang malamang habang sinasabi ng employers nila na ligtas sila doon sa tahanan na kanilang pinagtatrabahuhan ay hindi pa sila nagpapasyang umuwi. But nevertheless, kasangga natin, katuwang natin ang DFA sa pananawagan na sila'y umuwi na ng ligtas. Opo. Habang maaga pa. Opo, doon po sa Lebanon, Sec, hindi ho ba ang regulasyon doon pareho din po sa Saudi, sa ilang pong Arab countries na yung kasambahay o anumang pong trabaho doon ng manggagawang Pilipino, hindi ka basta-basta makakauwi kung wala kang pahintulot na nanggagaling sa sponsor mo? Yes, kaya ang proseso ay dumadaan pa sa immigration authorities. May clearances pang pagdadaanan. But in fairness to the Lebanese immigration authorities, bagamat may proseso, ay hindi natin nakikita yung pagsadlang or hindi pagpayag ng employers kapag sila ay nagpasyang umuwi, no? Hindi, at least merong mga sitwasyon na kinukumbinsi sila manatili pero hindi sila hinahadlangan.
Opo, sige po. Doon po sa naging pagsabog ng mga pagers at walkie-talkie diyan sa Lebanon, meron ho bang mga Pilipino na nadamay dito? Wala tayong nakikitang ganong mga Pilipino apektado dahil ang ulat na natanggap ko ay targeted yung purpose ng mga attacks. May specific individuals o mga personalidad ng na tinatarget doon malamang doon sa grupo ng Hezbollah kabilang. So hindi siya atake na sabihin na natin in a public area kung saan nandoon ng mga Pilipino o kaya attack on a Filipino. Opo. Meron ho pa tayong labor attaché doon sa Lebanon? Yes po, meron po tayo at katuwang ng ating embahada, si Ambassador Balatbat ay nagsaayos na po, handa po tayo. Actually matagal na rin, mga ilang buwan na mula pa nung pumutok ang sigalot nung October last year. Nakahanda na po ang in-country evacuation and repatriation at pati yung mga shelters kung saan ililikas ay nakahanda na rin. Opo, in case po magdesisyon ang manggagawa natin doon sa Lebanon na umuwi, paano po ang magiging tulong dito ho ng inyong kagawaran para po sa kanila pong kabuhayan if they opted not to return to Lebanon? Okay, so unang-una yung libreng pagpapauwi, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo, President Marcos, since day one, has given the instructions patungkol sa safety, in-country safety ng ating mga OFWs, kaya handa na tayo dun sa ating mga paglilikas at shelters from within. And then of course, yung libreng repatriation, kahit papano, malaking tulong ito sa kanilang safety at pati na rin sa kanilang mga expenses. At pag-uwi dito, ang pinag-utos din ng ating Pangulo ay whole of government approach. Ibig sabihin, katuwang natin, DMW, OWA, DFA, DOH for medical check-up sinasected at DSWD sinasecrex naman sa pangkabuhayan at psychosocial counseling, and TESDA si DG Kiko Benitez sa libreng mga training vouchers pag-uwi. Sa gana ng DMW OWA, unprecedented ang financial assistance na inoffer natin. Pinag-utos din ng Pangulo ito. 150,000 ang ibibigay natin upon arrival. Ito'y higit kumulang mga 4 hanggang 6 na buwang sahod nila, Sir Ted. Maitatawid sila kahit papano. And of course, livelihood, nakahanda rin. At katuwang din natin si Secretary Laguesman ng DOLE para sa trabaho within the Philippines. And then, yun nga, yung nabanggit ko kanina na meron ding pagsasanay na libre kung nais sila mag-upgrade ng skills nila, courtesy of TESDA. So nagpapasalamat din tayo kay DG Benitez. Opo. Regardless po, sir, kung gaano karami ang uuwi, may pera po ang gobyerno para sa 150,000 na tulong sa kanila? Yes. Nakahanda po tayo. Tayo ay since day one nakaabang na ang ating budgetary and personnel, ang resources natin to mobilize. Of course, may mga na-mobilize na nga, around 430 have been sent home already from Lebanon. Na OFWs, more than 500 kung kasama yung non-OFW sa katuwang natin ng DFA. So nakahanda po tayo, Sir Ted. Opo, yung pong merong 150,000 para lang po yun sa mga rehistradong OFWs, no po? O sa lahat ng Pilipino? Lahat na po ito. Sani puwersa po tayo with DFA. Mga Pilipino po katuwang natin. But of course, most of the Filipinos in Lebanon are OFW. Opo, sige po. So sir, sa ngayon, meron ho bang araw-araw ba ang flights from Beirut to Manila? Yes, so far bukas ang Beirut International. Nagpapasalamat tayo na ganyan ang sitwasyon ngayon. At we hope it stays that way. And nakahanda naman din tayo for any eventuality kung lumala ang sitwasyon in case magsara ang Beirut International. Pero sana hindi umabot doon, Sir Ted. Opo. Araw-araw ho ba may umuuwi? Mga every week na ang schedule na nakikita natin may nauuwi. Okay, sige po. So ang pinakahuli pong umuwi, kailan po ito, sir? The last group was September 19th. September 19th, yes. Kaya't yun nga, nakikita natin for the last few weeks, marami ang mas malaki ngayon. Well, hindi mas malaki than before
yung volume ng mga nauwi. And yes, September Opo. 19 yung huli and September 14 before that. Okay. Sir, di ho ba ang desisyon kung anong alert level ang idedeklara sa isang bansa gaya ng Lebanon ay desisyon ng DFA? O ito po'y lupon? Who decide? Yes, that's right. It's the DFA kasi Okay. ang ating political insecurity assessment ay nasa expertise ng DFA and sila po ayon sa batas ng DFA ang magtatalaga Opo. ng alert levels, and then of course well coordinated tayo kasi nga may karampatang deployment bans at repatriation, mandatory or voluntary repatriation implications yon. Opo. Sige po. Salamat na marami, Sir. Secretary, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at kami po'y katuwang po ninyo sa pagpapalaganap po ng informasyon na ito para po sa ating mga kababayan at kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas, tuhong ating mga OFWs po sa Lebanon at maging sa Israel. Salamat po, Sir. Yes, maraming salamat Sir Ted sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo. God bless. Thank you, si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.